Kapag pagaan daw ng loob niya ngayon, ay ang gunitang pumanaw ang kabiyak sa gitna ng matinding debosyon. Hindi po siya talaga pala simba, pero debosyon niya po ang sumama po sa pista ng Nazareno. Dalawang anak na lalaki ni Rodrigo na posible magtuloy ng pamamanata sa itim na poong Nazareno. Di daw hahadlang si Imelda sakaling piliin ng kanyang mga anak na sundan ang yapak ng kanilang ama. Pero kung di man sila, siya na lang daw magpapatuloy ng nasimulan ng asawa. May tulutan mo ba na pumunta rin? Opo. Kahit na nangyari ng Opo, kasi alam ko po na wala pong masamang intention sa ginawa niya. Ito po ay alang-alang po sa may kapal. Sa pinakahuling tala ng Philippine National Red Cross, umabot sa 520 ang bilang ng mga isinugod sa mga first aid booths dahil sa pagkahilo, alta presyon at pamumulikat sa kasagsagan ng posisyon ng itim na Nazareno. Nilinaw naman ni MPD District Director Chief Superintendent Rodolfo Magtibay na walang kaugnayan sa posisyon ng itim na Nazareno ang naunang napaulat na pagkamatay ni Bernardo Basilio. Inatake sa puso si Basilio habang papunta sa pista ng Nazareno. Naitakbo pa siya sa ospital pero doon na rin binawian ng buhay. Steve Delisa, Nakatutok, 24 Oras. Muling tumaas ang presyo ng commercial rice sa Commonwealth Market sa Quezon City. Piso ang dagdag presyo sa Sinandoming na naglalaro ngayon ang presyo mula 28 piso hanggang 35 piso kada kilo. 2 piso naman ang itinaas ng Dinorado na nasa 42 piso ang kada kilo. Hamon ng grupo ng magsasaka at ng civil society kay Agriculture Secretary Arthur Yap paimbestigahan ito kung may overpricing sa bigas. Samantala, posible raw tumaas ang presyo naman ng pandesal. Tataas na rin kasi ang presyo ng asukal at pati ang harina na pangunahing sangkap nito, nagmahal na rin. Nakatutok si Bernadette Reyes, exclusive. Sa halagang 1.50 ang masarap na pagsaluhan sa umaga ang pandesal ng bayan. Sa bigat na hindi bababa ng 20 grams. Malaman ito, manamis-namis at siksik sa protina. Kaya nga, paborito itong kainin ng mga bata. Ba't gusto mo ng tinapay na baon sa school? Masarap to. Pero dahil sa mataas na presyo ng harina at asukal, mga sangkap sa paggawa ng tinapay, maaaring magmahal ang pandesal ng bayan. This pandesal ng bayan would be affected by the rising cost of sugar, the rising cost of flour, yung rental cost. If the price of raw mat nagtaas po, siguro naman marapat lang na kaming mga panadero ay humabol. Ngayong buwan nakatakdang magtaas ng 20 pesos ang kada bag ng harina. Depende sa pagmumulang flour mill, maglalaro sa 770 hanggang 790 pesos ang kada bag. Talagang tumaas ang presyo ng trigo sa world market. At ang pagtaas na ito ng trigo ay hindi lamang isang beses. Bagamat napakadami ng harvest, ang quality ay mababa. Lalo na yung tinatawag nating high protein wheat na Dark Northern Spring na binibili natin. Kukunti lamang yon. Kaya habang tumatagal ang taon, mauubos na yan dahil maraming bumibili. Ang puting asukal naman, pumalo na sa 2,150 pesos kada bag. Mas mataas ng mahigit 600 pesos kumpara sa halaga nito noong Enero ng nakaraang taon. Kaya ang kada kilo ngayon ng puting asukal, nasa 45 pesos na. Banta ng sugar retailers, sakaling ipilit ng DTI ang price ceiling na 38 pesos kada kilo, hindi na muna sila magbebenta. Kung ang sugar ay mawawala, definitely maaapektuhan ang merkado ng ating pandesal, maaapektuhan ang production ng ating loaf bread. Hindi mabubuo ang tinapay ng walang asukal. Ayon pa sa samahan ng mga panadero, sentimo na daw ang kita nila sa bawat piraso ng tinapay. Kaya naman kailangan nilang itaas ang presyo nito kung gusto ng mga Pilipino ng tinapay na malasa at siksik sa laman. Handa naman magbayad ng mas mahal ang ilang suki ng tinapay. Huwag lang silang pagtampuhan sa umaga ng nakasanayang almusal. Maas na lang ng konti. Konti lang naman, di ba? Kaysa hangin ang laman. Okay lang basta masarap. Tsaka yung hindi naman nabawasan yung quality niya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Ang mga police report sa Alerto 24 ihahatid ni Ivan Mayrina. Ivan. Salamat, Mel. Nauwi sa away ang gitgitan ng kotse at bus na sinasakyan ng basketball team na Barangay Ginebra Kings. Nagbabatuhan ng sisi ang dalawang partido kung sino nag-umpisa ng gulo. Si Ian Cruz ng Alerto 24.
Lula ng bus na ito, pauwi na mula sa kanilang panalo sa out-of-town game sa Batangas, ang kupo ng Barangay Ginebra Kings. Pero habang binabagtas ang northbound ng SLEX, ayon sa pulis, isang Ford Lynx daw ang nakagitgita ng bus. Ang akala raw kasi ng dalawang sakay ng kotse na kinat sila ng bus sa bahagi ng Alabang, kaya hinabol nila ang bus. Pagsapit sa pila ng sasakyan sa tollgate ng C5 exit ng SLEX, bumaba raw ang sakay ng kotse na ayon sa pulis ay tila nakainom at galit na kinatok ang pinto ng bus. Sa puntong ito raw, ang assistant coach ng barangay na si Art de la Cruz ang nakipag-usap sa dalawang sakay ng kotse. Nagulat na lang ako doon sa tollgate. Anong ginawa? Yun, tinulak na yung pinto. Gusto makipag-usap. Kaso lang, hindi ko maintindihan dahil pilam siya eh. Kaya si Boss Art na lang nakipag-usap. Basta nakita ko na lang sila doon sa harapan. Hindi ko alam nangyari. Sabi ko lang, tama na dahil nabulaksan ng pinto. Tapos sinatak nila ako palabas. Sa kasagsagan ng gulo, hinampas daw ng skateboard ng isasakay ng kotse ang pintuan ng bus. Nagtamo ng mga sugat ang iba't ibang parte ng katawan at ulo ni De La Cruz. Nagka-fracture naman ang buto ng isa niyang kamay. Sa kanyang pagharap ng reklamo sa pulis, di siya iniwan ng head coach nilang si Jong Oy Chico. Sa bersyon naman ng driver ng kotse na si Geoffrey Orquilla, kakausapin lang daw sana niya ang tsuper ng bus dahil sa nangyaring pagkat sa kanila. Pero nag-init daw ang mga sakay ng bus. Una raw silang binato ng yelo at bote ng sakay niyang si Tristan Bael. The whole team, there was about 10 people on me because they almost killed us on SLEX. And I just wanted to talk to the driver because like he was driving crazy. Napansin kami sa tao din naghabulan sa taas. Pagpansin namin, tingin namin may habulan, lumapit kami doon sa area. Yung isang motorista na nagganga daw, yung nagkasapakan sila doon sa may bus. Nagtamo rin ang mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan sina Orquilla at Bael dahil sa insidente. Itinanggi naman ni Alan kay Dick na isa ring assistant coach na pati ang mga player ng barangay ay nakipagbugbugan. Hindi ko pinagtulungan yung gulping-gulpi sarado na yon, di ba? Ito naman mga players galing sa game, mga pagod yun nandun sa ano. Kapwa magsasampa ng reklamo si De La Cruz at kampo ni na Orquilla sa nangyari. Todo ang pag-iimbestiga raw ang gagawin ng pulis sa insidente. Yung party 1, party 2, sino man yung involved, lalabas na sila nagkaroon ng fist fight. So kung magre-reklamo yung isa, magre-reklamo yung isa, it's a case of charge, counter-charge. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang babae naman ang namatay matapos matrap sa nasusunod na gusali sa Parañaque kahapon. Nagbabalik si Ian Cruz, naka-alerto 24. Sa cellphone video na ito, kitang-kita ang paglamon ng apoy sa dalawang palapag ng gusaling ito sa Sukat Road, Barangay San Isidro, Parañaque, pasado alas 3 sa madaling araw nitong linggo. Mabilis na umakyat sa Task Force Bravo na kumalat na sa mga kalapit na establishmento. Pero unti-unti rin itong naapula ng mga bumbero. Naapula ang sunog makaraan ng mahigit 2 oras. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, sa isang grocery daw nagugat ang sunog. Sa lakas daw ng dingas ng apoy sa grocery, pati bubong nito naigupo. Diyan sa RKC nga nagsimula, sabi nila. Pero hindi natin magko-confirm yun. Imbestiga natin. Sa loob ng isang tindahan ng poultry supply, 2 stay-in na empleyada ang natrap. Bangkay na matagpuan ang magkatabing katawan ni Karen Malang at Jen Banyo. Di matanggap ng kanilang amo ang nangyari. Imposible raw na sa kanilang tindahan nagugat ang sunog. Tumawag yung anak ko. Sinabi na susunog. Tapos sabi niya, sabi ko buksan mo. O kaya gisingin mo sila. Sabi niya, hindi na, wala na, nandun na yung apoy sa loob. Labis din ang lungkot ng ama ni Karen. Di raw kasi niya nagawang mailigtas ang anak. Palagay ko, gusto silang lumabas. Kaya hindi lang makalabas dahil sarado ang pinto. Di siguro lang makita yung susi. Na-dislocate naman ang tuhod ni Robert Fabila, miyembro ng Old Parañaque Fire Volunteer. Nahulog ito sa kanilang fire truck dahil sa matinding pagod nang papauwi na sana sila. Mabilis din itong nabigyan ng lunas. Ian Cruz, Nakatutok, 24. Mga karagdagang police report sa pagbabalik ng Alerto 24. Balik muna sa iyo, Mel. Salamat, Ivan. Balikan natin ang balita tungkol